Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan. Nagbibigay ako ng panibagong inspirasyon na sharing about sa kung sakaling hindi sinasadya na makagawa ka ng bawal, yung makain mo yung mga bawal na hindi nararapat sa ating kalusugan, ano ang gagawin mo? Yan. Mahalaga ito mga idol. Siyempre sa pagpapagaling at kung katulad ko, alam ko na iniiwasan ko talaga yung mga hindi makakabuti sa ating kalusugan at sakaling sa hindi inaasahan makagawa ka nito, kailangan alam mo yung dapat mong solusyon para dito para nasa ganon mapigilan yung masamang epekto na dulot ng pagkain mo sa mga bawal na pagkain o sa hindi magandang pagkain. Yan. Unang-una mga idol, kakakain ko lang. Yan, ubos na ubos. Siyempre, ang kanin na pangkaraniwan ko ngayon, red rice. Minsan, brown rice at black rice. Basta, dyan lang ako dyan lang ako umiikot sa mga kanin ganyan. At, ang ulam na ginawa ko ngayon, hindi ko sasabing organic ha, kasi binili ko ito ng gayat-gayat na gulay. Full nutrition siya. Ang tawag sa amin dito bulang lang. Ewan ko lang sa ibang lugar. Pero ito ay ready to cook na, mix na siya, vegetable na siya. I think ang laman nito ay una-una yung kalubasa, yung okra, sitaw. Ano pa ba? Parang wala na ako nakita dong iba Basta yun yung mga gulay na kabilang doon sa linuto ko. Tapos linagyan ko siya ng bawang, paminta. Tsaka kapamilya ng basil, yang pampabango siya, masarap, aromatherapy siya. Aroma balanoy. Awan ko kung sa inyo yung tawag sa balanoy ha. Basta ito kapamilya ito ng basil. Isang uri ng basil. Yung balanoy. Lasa siyang bawang, parang ganon, sibuyas. Basta masarap siya, mabango. Ito pa yung sabaw Iniinom ko pa yung sabaw. Yun lang yung ingredients na linagay ko. Asin. Naglagay ako ng asin. Tapos konting lemon. Pinigyan ako ng konting lemon. Yun lang. Yan yung actually mga idol, pangkaraniwan ko itong luto dito sa bahay. Kahit na karne, yung halimbawa, yung binakbakan yung ribs, yung buto-buto ng baboy. Kasi maganda yung calcium ba yung alam ko calcium yung yung sa buto-buto. Naglalaga ako niya na ang luto ko ganito din yung luto ko. Bawang, paminta, saka asin. Yan din. Sa manok, ganyan din lang yung ginagawa ko. Sa isda, syempre, paksiw. Pag nag-isda ako, paksiw yung pangkaraniwan ko. Actually, ito yung mga ito talaga yung mga pagkain na mga unang Pilipino. Although, nauso na nga sa atin yung mga adobo, mechado, kaldereta, apritada. Pero ang tunay talagang pagkain ng mga Pilipino, ganito lang. Asin nga lang. Kasi kaya ako masasabi yan, dito sa amin, sa lugar namin, may mga liblib na barangay sa ibang munisipalidad. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang trabaho ko sa Law Enforcement Agency, ako ay nasa Preventive Education and Community Involvement Section, Assistant Chief ako ng region. Umaakyat ako sa mga kabundukan
Kasi lahat ng sektor ng lipunan, binibigyan ko ng lecture about dyan. Kaya nga, about sa medicine, kahit pa paano, alam ko na may masamang epekto. Kaya nga tuloy yung lecture ko sa inyo. Kaya nga tuloy yung alaala ko sa inyo about dyan sa gamot. Kasi kasama yan sa lecture na ginagawa ko. Although talaga pinag-aralan ko, isinesearch ko yan. Kasi kung ano yung mga masamang epekto, kung sakali na magkaroon ka ng anong tawag dito, pag-abuso, yung tinatawag nating drug abuse, yung pag-abuso sa mga medisina, yung walang reseta, hindi ka nagpa-check up, pero umiinom ka ng gamot, isa itong pag-abuso, isa itong masama para sa ating kalusugan, at isa yan sa mga linelecture ko. Kaya naman patuloy ako naghihikayat din dito sa YouTube channel ko about sa pag-inom ng gamot, kasi hindi maganda ang epekto ng lahat ng gamot. Kapag ito ay nabuso, kapag ito ay nasobrahan. Kasi may mga side effect. Yung side effect na yan ang papatay sa ating katawan. Tapos mga idol, eto, kaninang umaga ko pa ito ginawa. Ito ay nakalagay sa freezer, sa ref, sa ref. Na bagong kain ako. Yan. Eto, syempre, luyang dilaw, paminta, cayenne pepper, konting lemon, konting lemon. Pero ginagamit ko dayap, kasi may tanim akong dayap. Pagka ganito kasi, ito yung pang ordinaryong ginagamit kong cleansing. Kasi pagka may mga honey na, dagdag nutrition yon. Ang problema, ang gusto kong gawin sa sarili ko ngayon cleansing, kaya tinanggalan ko ng honey. Yan. Eto, luya. Actually, powder yung ginamit kong luyang dilaw, pero meron akong tanim na mga luya talaga. Luyang dilaw. May tanim akong luyang dilaw. Actually, meron nga akong tanim dito dati na kamamatay lang, ilang buwan lang namatay. Hindi ko alam, nabaha. Pero napakatagal na sa amin yun. Napakatagal ng tanim namin yun, yung luyang itim. Pero yun, bad spirit ang ginagamot ng luyang itim at hindi yun iniinom. Hindi yun pinapasok sa katawan natin. Sinusunog lang siya for bad spirit. Yan. Ito mga idol, yung sinasabi ko kanina na kapag naabuso, kapag naabuso natin yung mga pagkain na hindi dapat, na alam natin na makakasalanta sa kalusugan natin, ito yung mga ginagawa. Ito yung mga ginagawa para at least bago pa lang ma-cleansing na tayo. Bago pa lang hindi ang tawag daw, mapigilan natin at yung hindi totally maabuso. Kasi nga doon sa ginawa, kaabusuhan na yung Actually, yung sinasabi ko, isang kwento, baka sabihin nyo, bakit ko ginawa, alam na alam kong bawal. No choice ako mga idol. Since 2008, nabalitaan ko na lumipat puntang Australia yung ninong ko. Kaisa-isahan ko ninong since birth. Since birth. Nag-iisa siya. Nagkaroon lang ako ng ibang mga ninong dahil sa kasal. Sa kasal ko. Pero nung bata ako, siya lang nag-iisa. Walang ninang, walang binata siya nung panahong yon. At nagkaroon lang ako ng ninang dahil sa kanya. Yon, umali siya 2008. Almost 17 years. Tapos matagal ng panahon nun bago siya umalis puntang Australia, hindi na kami nakikita. Di ko matandaan kung 2005, mga ganon, 2006 huli kami nagkita sa Imus, Cavite. Pinasyalan ko siya.
ganun katagal lang hindi kami nakikita, tapos hindi din kami friends sa Facebook. Nabalitaan ko na operahan siya. Di sinasadya, bumisita siya dito sa lugar namin. Andito pala siya sa Pilipinas at pumunta sa bahay. Tinawagan ako, kaya minarapat, nagmamadali ako kahit sa opisina, nagpaalam ako agad na makauwi na mas maaga at ano naman, 30 minutes lang naman. Kasi aalis din daw siya. Pinuntahan ko siya dito sa bahay. Ayun, tinanong niya kung umiinom ako. Sabi ko, hindi na. Ayoko na. Hindi na ako umiinom. Kaso, naglabas siya ng whiskey. Jack Daniel nga. Yun, kahiyaan. Sabi ko naman sa inyo, okay na ako sa mga problemang pangkalusugan sa akin. Ang sa akin lang, ayokong maulit yung mga nangyaring problema ko. Yun, dahil sa ganon, ayokong mapahiya. Ayokong mapahiya siya sa akin. Sinaluhan ko siya. Dahil sa pagsalong yan, alam ko na, alam niyo naman yung kwento ko about sa Rayuma. Hindi pa siya nagsasaguli na maigi. Although nag-o-okay na siya, pero may something pa rin. Ang problema, hindi ako handa sa pagbisita niya biglaan. Wala akong handa. Alam niyo naman, wala dito asawa ko. Sarado yung bahay. Pagpunta ko nga, wala kaming pulutan. Merong lansones. Yung nanay ko, yun yung pinulutan namin lansones na alam niyo naman na bawal din sa akin. Kaya ito yung gagawin natin. Tuloy lang natin itong ganito. Dahil nangyari yan, 1 week na tuloy-tuloy kong gagawin to. Umaga't hapon. Tama-tama ito, malamig, galing sa ref. Totally, ang magiging epekto nung pwedeng sa GERD. Yung GERD natin, pwedeng maepektuhan yun dahil alak, mainit yan. Tsaka bilisan yung inom. Yan yung magiging actually malamig to, malaking bagay may tutulong do sa ginawa natin. Yan lang ang inspirasyon na gusto kong ipahatid sa inyo kung sakali na hindi nyo mapigilan yung mga bawal. Actually nag-talk ako sa opisina namin. Ipakita ko dito yung yung picture ko na nagtotok ako. Nag-talk ako sa opisina namin about nutrition. At first time nila nalaman na nag-vlog ako about nutrition. Ginagawa ko yan. Sabi nga nung mga kaibigan kong co-employee ko, malapit na yung Pasko, may mga okasyon na darating, papaano? Siyempre sabi ko, kung sakaling hindi natin mapigilan, may mga okasyon, siyempre kasiyahan, at traditional na sa ating mga Pilipino, ang mga kainan, pagsalu-saluhan, huwag nating kalimutan ang mag-detox, mag-cleansing, maglinis tayo ng ating mga basura na ilinagay sa katawan. Ito yung ginagawa ko mga idol. Kaya sana, huwag kayong malungkot. Pwede naman kayong gumawa, ng mga bagay na alam nyong bawal, pero kailangan mag-cleansing kayo at laging tatandaan. Hindi dahilan yung cleansing ay pwede natin gawin, araw-arawin natin yung mga bawal. Yun ay kung sakaling sa hindi inaasahan at hindi mapigilan dahil sa kahiyaan. Yun lang po, dun lang tayo. Bye-bye po at God bless you. Ingat po tayo.